Magandang araw, Chairman. Chairman Lin, yung babaeng pakakasalan ni Jiang Zong, naghihintay na sa venue ng kasal. Kung hindi lang dahil kay Yun Xian na naaksidente at naging halaman, sabi ng doktor, lahat ng paraan ay nasubukan na, wala ring epekto. Hindi ko rin gagawin ito na ipakasal si Yun Xian para sa swerte. Huwag po kayong mag-alala, baka sakaling pagkatapos ng kasal ay magising siya. Wala na talaga akong iba pang paraan. Jose, bumalik ka muna sa kumpanya. Songyan? Dati, ikaw ang nagsabi na bibigyan mo ako ng tahanan. Kaya ko ibinigay ang lahat ng ipon ko sa loob ng mga taon para pambili ng bahay. Ngayon, humihingi ka na naman ng 100,000. Sabi ng nanay ko, kung hindi mo ibibigay ang 100,000, huwag na lang magpakasal. Naloko ang babaeng ito. Chairman Lin, masama ang balita. Kakakuha ko lang ng balita, yung babaeng dapat ikakasal kay Yun Xian, ang nobya, tumakas. Ano? Paano nangyari? Sabi ng nobya, patayin man siya, ayaw niyang pakasalan si Yun Xian na parang patay na buhay. Sobrang wala silang respeto sa pamilya Jiang sa akin. Jose, bumalik ka muna sa kumpanya at i-block ang balita. Ang mga bagay dito, ako na ang bahala. Opo. Kung wala ang 100,000, hindi na tayo magpapakasal, di ba? Tama. Mabuti. Hindi na ako mag-aasawa. Shunian, isa ka lang nagde-deliver ng pagkain. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino pa ang gugustuhing pakasalan ka? Ang anak ko ang gusto. Binibini, kahit na ang anak ko ay nasa koma ngayon, pero baka pagkatapos ng kasal ay magising siya. Kung papayag ka na pakasalan ng anak ko, anuman ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ang anino ng taong ito, parang pamilyar. Ang pakasalan ng isang halaman, mas mabuti pa kay Songyan, na mama's boy. Tita, pumapayag akong pakasalan ng anak ninyo. Nian, baliw ka ba? Mas gugustuhin mo pang pakasalan ng isang halaman kaysa sumuko sa akin? Sumuko? Tatapikin na lang kita ng tsinelas. Siya, hihintayin kita sa araw na umiyak ka at magmakaawa na makipagbalikan. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ko sa pamilya Jiang. Ang asawa ko ay hindi dapat maliitin. Ang malaking brilyante na ito. Huwag kang mag-alala. Siguradong aasikasuhin kita ng mabuti. Ang manugang kong ito ay tama, ang napili ko ay isang mabait at matinong bata. Xiaonian, Tita, sumama ka muna sa akin. Xiaonian, ang mga ito ay lahat inihanda ko para sa'yo. Nabigla kang ipinakasal kay Yun Xian ay isang pag-aapi sa'yo ng pamilya Jiang. Ang mga ito ay parang dagdag na bigay kaya para sa'yo. Ito ang pinakabagong limited edition ng L. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo. Ngayon, ikaw ay manugang ng pamilya Jiang. Hindi ka pwedeng maging sobrang simple. Ang sasakyan na iyon ay sayo na mula ngayon. Ang card na iyon, gamitin mo lang kahit saan. Salamat, Tita. Kahit nakita na si Tita Jiang ay may kamaharlikaan, hindi ko inaasahan na ang pamilya Jiang ay sobrang mapagbigay. Bakit tawag mo pa ring tita? Nanay, Mabait na bata. Sa totoo lang, gusto ko sanang pag-usapan ang tungkol kay Yun Xian.
Kumusta? Magandang araw. Shunyan, ikinalulungkot naming ipaalam sa'yo na hindi ka natanggap sa aming kumpanya. Bakit? Ako naman ang may pinakamataas na marka. Ano naman ang silbi ng pagiging first? Ang pamangkin ng aming amo ay papasok sa trabaho. Tulad mong walang backer, syempre kailangan mong tumabi. Xiaonian, huwag kang malungkot. Trabaho lang naman iyon. Ang Jiang Group ay bumili lang ng isang kumpanya. Diretso ka na doon bilang presidente. Ito. Paano naman ito? Ako. Hindi ako naniniwala sa sarili ko. Ano bang problema diyan? May pamilya Jiang na sumusuporta sa iyo. Sige lang, gawin mo ng buong tapang. Pinapasok kita sa kumpanya. Sa totoo lang, hindi lang para bigyan ka ng pagkakataon. Kundi, gusto kong imbestigahan mo. Ang dahilan ng aksidente ni Yunxian, Jiang Yunxian? Hindi aksidente ang pagkakabangga niya. pinaghihinalaan ko. May tao sa loob ng kumpanya na nakikipagsabwatan sa kalaban, kaya nasaktan si Yunxian sa aksidente. Maaga namatay ang ama ni Yunxian. Ngayon, ganyan ang kalagayan niya. Wala na talaga akong magawa. Nanay, huwag po kayong mag-alala dahil napangasawa ko na si Yunxian. Tutulungan ko talaga siya. Mabuting bata. Alam ko na hindi ako nagkamali sa iyo. Jiang Yunxian. Ngayong araw ay papasok na ako sa kumpanya ng pamilya Jiang. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong malalaman ko kung sino ang nanakit sa iyo. At siya ay parurusahan. Ipaghihiganti kita. Magpagaling ka lang dito sa bahay. Hintayin mo akong bumalik. Jiang Yunxian, naririnig mo ba ako? Gumalaw ba ang kamay mo? Mukhang nagha-hallucinate lang ako. Shunyan? Akala mo ba sa pagsusuot mo ng magara at pagmamakaawa sa akin na magkabalikan, papayag ako? Sasabihin ko sa'yo hindi ganoon kadali, sabi ng nanay ko. Ang pagtalikod mo sa kasal ay nagpahiya sa aming pamilya sa harap ng mga kamag-anak. Ngayon, kailangan mong bigyan ako ng 30,000 bago tayo makapagpakasal. Song Yan, hiwalay na tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pumayag na makipaghiwalay. Bigyan mo ako ng 30,000 ngayon at sumama ka sa akin para humingi ng tawad sa nanay ko. Mapapatawad ka pa. Isipin mong mabuti. Ngayon, regular employee na ako ng Jiang Group. 20,000 ang buwan ng sahod at residente pa ako rito. Ito ay bagay na hindi mo makukuha kahit magmakaawa ka. Pasensya na. May asawa na ako. Talaga bang pinakasalan mo ang taong halaman? Pagkatapos mong iwan ako, sa ganong klaseng tao ka lang mapupunta. Wala kang pera, ang asawa mo ay isang kawawa. Bagay na bagay kayo. Song Yan, binabalaan kita. Huwag mong insultuhin ang asawa ko. Shunyan, napansin ko talaga na ikaw ay babaeng palipat-lipat ng loob. Ngayon pa lang nagkakilala, pinagtatanggol mo na. Hindi ako katulad mo, na walang modo. Walang magandang lumalabas sa bibig mo. Ikaw, isang tagapaghatid ng pagkain. Anong ginagawa mo rito? Ito ang pinakamayamang pamilya sa Haicheng, ang Jiang Group, na bagong binili na kumpanya. Umalis ka na! Anong ginagawa mo? Magandang umaga, Assistant Joe. May isang tagapaghatid ng pagkain dito. Pinaaalis ko siya. Miss Xu, bakit kayo nandito? Delivery lang si Shunyan? Bakit mo siya ginagalang? Ano naman sa delivery? Ito ba ang dahilan kung bakit ka bastos kay Miss Xu? At saka, ang Jiang Corporation natin, kailan nagkaroon ng empleyadong mapangmata na tulad mo? Assistant Zhu, wala po. Tama na. Verbal warning lang ito. Kung mahuli ko ulit na bastos ka kay Miss Xu, hindi na ako magpapakita ng awa. Miss Xu, sumama po kayo sa akin. Chairman Lin. Nanay, Xiaonian, balak ko, ang kumpanyang ito ibibigay ko sa iyo para pamahalaan. Ano sa tingin mo? nanay, may tiwala ako. Hindi ko bibiguin ang iyong inaasahan. Mabuting anak, naniniwala ako.
May kakayahan ka sa mga usapin sa negosyo. Si Jose ang magpapaliwanag sa iyo. Tatawag ako ng pulong ng lupon ngayon para ipahayag ang iyong appointment bilang presidente. Nanay, wag. Gusto ko munang magsimula bilang rank and file employee sa kumpanya para sanayin ang sarili ko. Sa ganitong paraan, mas mabilis kong makikilala ang negosyo ng kumpanya. Ikaw talaga, anak. Ayaw mong maging presidente ng grupo. Gusto mo pang magsimula sa mababang posisyon. Sa ganitong paraan, hindi lang ako mas mabilis akong matututo sa negosyo ng Jiang para hindi rin natin sila maalarma. Para madali kong maimbestigahan ang katotohanan ng aksidente ni Yunxian. May punto ka. Ikaw ay isang mabuting anak na may sariling ideya. Susuportahan kita ng buo. Simula ngayon si Jose ang tutulong sa iyo. Kahit assistant siya, matalik na kaibigan din ni Yunxian. Bukod kay Yunxian, ang pinakaalam sa Jiang Corporation. Salamat, Nanay. Si Miss Xiu. Kung may tanong ka sa susunod, huwag kang mag-atubiling magtanong. Sa kumpanya tawagin mo na lang akong Shunyan para hindi ma-expose ang identity ko. Si, ngayon, dadalin muna kita sa opisina. Si, Tara. Kilalanin mo muna ang lugar. Aayusin ko ang iyong onboarding. Ayon sa gusto mo, inassign kita sa marketing department bilang professional assistant. sige, salamat. Shunyan, paano ka nakapasok sa Jiang? Bakit ka hinahanap ni Assistant Joe? Pasensya na, wala akong masasabi. Ikaw. Tiyak na hindi ka na makapag-deliver. Kaya pumunta ka sa Jiang para humingi ng trabaho. Ikaw na ganyan? Sa Jiang, hindi karapat-dapat maging janitor. Songyan, bakit hindi ko napansin dati? Ang bibig mo, mas marumi pa sa inidoro. Okay lang, sasabihin ko sa iyo. Pumasok ako sa Jiang para magtrabaho. Magtatrabaho? Sa iyong educational background, huwag kang magbiro. Wala akong oras para magbiro sa iyo. Tingnan mo ito. Job offer. Talagang natanggap ka? Talaga bang natanggap ka? Siguradong peke yan. Yung katulad mo, anong karapatan mong pumasok sa Jiang? Karapat dapat o hindi, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Oras ng trabaho to. Hindi ka nagtatrabaho ng maayos at naglilibang ka lang dito. Kahit na nakapasok ka sa Jiang bago ka lang din naman. Anong karapatan mong mangialam sa akin? Wala siyang karapatang mangialam. Ako, may karapatan ba? Song yan, oras ng trabaho nagpapabaya sa trabaho. Ang bonus mo ngayong buwan, ayaw mo na? Zhou, ako. Kung may susunod pa, kakaltasan kita ng 3 buwang sweldo. Ito ang iyong workstation. Halika. Ju? Ito si. Vice President Su. Ito si Shunyan, bagong hire ni President Jiang, assistant ng specialist. Ang Jiang ay hindi nangangailangan ng ganyang baguhan na walang karanasan. Vice President Su, siguradong gagawin ko ng mabilis na maging pamilyar sa mga operasyon ng kumpanya. Sakto, mayroon akong isang project summary ng marketing department ngayong quarter. Iayos mo ito bago matapos ang trabaho at ihatid sa opisina. Si, bago mag-uwian, siguradong matatapos ko ito. Sa wakas, natapos ko na. Pwedeng ibigay kay Vice President Su at ihatid na. Shunyan, ikaw na iniwan ko. Ganyan kang klaseng tao. Akala mo nakapasok ka sa Jiang. Ay, ligtas ka na? Panoorin mo kung paano kita palayasin sa Jiang. Shunyan, hindi mo pa alam kung nasaan ang opisina ni Vice President Su, di ba? Sige, magpapakabait ako at sasamahan kita doon. Kailan ka naging mabait? Bahala ka. Ang bait ko sa'yo, pero para kang walang utang na loob. Ha? Wala kang konsiderasyon. Vice President Su, ang project ng quarter na ito ay nasummarize ko na. Ito ba ang iyong inayos na project summary report? Vice President Su, may mali ba? Sa tingin ko, sobrang galing mo magsalita. Akala ko maganda rin ang trabaho mo. Pero ang totoo, butas-butas ang trabaho mo. Su, huwag po kayong magalit. Pakitingnan ninyo po ang aking quarterly summary. Songyan,
Ang report mong ito ay maayos ang pagkakaayos. Dagdagan ko ang iyong bonus ngayong buwan. Ang report na iyan ay akin. Shunyan, anong sinasabi mo? Ito ay akin pinaghirapang report. Hindi ako katulad mo. Palakad walang kakayahan. Akala mo ba, dahil kay Special Assistant Zoe, makakaya mong sadyang manggulo? Shunyan, kung hindi mo gusto ang aking arrangement, pwedeng mag-resign ka. Ang Jiang ay hindi nangangailangan ng mga taong ganito ang ugali. Ako? Masama ang asal? Si Songyan ang nagnakaw ng report ko. Kayo na naman, ang nag-iiba ng kwento. Kayo ang nagbubuli sa akin sa trabaho. Ako ang Vice President ng Jiang. Assistant ka lang. Karapat-dapat ka bang bulihin ko? Naiintindihan mo ba? Kung susuwain mo pa si Vice President Su, papalisin ka agad sa Jiang. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang report na ito, ako mismo ang nag-compile nito. Si Songyan ninakaw niya at ginamit para magpakitang gilas. Ikaw ay isa lang bagong hire na assistant. At si Songyan ay isang mahusay na empleyado ng kumpanya. Sa tingin mo ba mas mahina siya sa'yo? Paulit-ulit mong sinasabi na ninakaw. Magpakita ka ng ebidensya. Director Su, kung kukunin ko lang ang CCTV malapit sa workstation ko, tiyak na makikita ang ginawa ni Songyan. Kumuha ng CCTV? Ikaw, isang assistant. May karapatan ka bang kumuha ng CCTV? Wala siyang karapatan. Ako kaya? Special Assistant Joe, kahit na malapit ka kay President Jiang, wala ka ring karapatan makisali sa akin. Nagkakamali kayo, Vice President Su. Ako lang naman ayaw kong ang inosenteng kasamahan. Maakusahan ng hindi totoo. May sasabihin ka pa ba? Baka nagkamali lang ako ng kuha. Nagkamali ng kuha. Sabi mo lang kanina, ikaw mismo ang gumawa ng report na ito. Tama na. Songyan, ninakaw ang gawa ng iba. Pawas ang bonus mo sa 3 buwan. Vice President Su, ano sa tingin mo? Gawin na lang ang sinabi mo. Sige, kung wala na. Isasama ko si Shunyan una na kaming umalis. Itong si Shunyan, saan ba nanggaling? Itong si Special Assistant Joe, bakit lagi siyang nagtatanggol sa kanya? Shunyan, siya ay walang pera. Baka gumamit ng masamang paraan. Umakyat sa mataas na sanga. Kilala mo siya? Siya ang ex-girlfriend ko. Itong si Shunyan bigla ang napunta sa Jiang at kay Special Assistant Joe, malalim ang relasyon. Hinding-hindi dapat siya manatili. Gawin mo akong pabor. Pagkatapos, itataas kita at tataasan ang sweldo mo. Shunyan, ikaw ang dahilan kaya ako nawalan ng 3 buwang bonus. Hindi kita pababayaan. Ikaw mismo ang may masamang intensyon na walan ka ng sweldo. Ano bang kinalaman ko doon? Huwag kang magyabang. May mangyayari sa'yo na hindi maganda. Pero ako, hindi talaga kumakain ng masasamang bunga. Ikaw, baka ikaw pa ang maapektuhan ng sarili mong gawa. Ikaw? Mga kasama, para ipagdiwang ang matagumpay na pagbili ng Jiang Corporation, nagdesisyon ang headquarters na magdaos ng isang welcome party ngayong gabi. Pero, ang headquarters ay nangangailangan na lahat ng empleyado ay dapat magsuot ng formal attire sa party. Shunyan, may formal attire ka ba? Vepa? Su. Ang mga taga-probinsya tulad ni Shunyan, tiyak na walang formal attire. Nakakaawa naman. Hindi siya makakadalo. Paano ko ba hindi alam? Ang hapunan ng kumpanya may ganitong patakaran. Siyempre hindi mo alam. Ikaw na taga-probinsya, hindi mo pa nakikita ang malaking mundo. Kung ngayon hihingi ka ng tawad sa akin, baka lumambot ang puso ko. At makaisip ng paraan para makapasok ka. Hindi na. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Kung ganyan, sa tingin ninyo hindi ako karapat-dapat dumalo sa party. Mas lalo kong inaabangan na makita kayo sa party, na makita ang itsura ko. Talagang hindi ka natututo hanggat hindi ka nasasaktan. Pinapayuhan ko na maaga mong tanggapin ang realidad. Ang Jiang Corporation ay hindi lugar para sa isang taga-probinsya na katulad mo. Umalis ka na agad. Sana ngayong gabi, ganyan ka pa rin kaastig. Ikaw. Miss Sunyan May, kailangan po ba kayo sa akin? Ang kumpanya ay magdaraos ngayong gabi ng welcome party. Paano ko ba hindi alam? Ito ay orihinal na inihanda ni Chairman Lin para sa inyo welcome party. Gusto kayong ipakilala sa mga miyembro ng board. Hindi ko alam kung paano naging celebration party,
Hindi ba ako sumang-ayon kay inay na huwag munang ibunyag ang aking pagkatao? Kung gayon, kayo po. Ay sasali pa ba sa party? Oo naman. Ngayong gabi may magandang palabas na mangyayari. President Su, ang kwintas ninyo ay ang bagong modelo ngayong taon, di ba? Natatandaan ko mga 500,000 pesos yun, di ba? Siyempre, ito ay binili ko sa malaking halaga at na-order ko lang. Talaga namang si President Su, ang kwintas na ito, ay nagpapaganda sa inyo. Tama na, ikaw talaga, magaling magsalita. Sunian, Sunian, Pinilit ako ni nanay na isuot ang damit at alahas na pinili niya. Paano pa ako makakapagpatuloy na maging mababa ang profile sa kumpanya? saan niya nakuha ang custom na gown at mamahaling alahas? Ito ba ay nararapat para sa isang assistant na tulad niya? Tama nga, magkano ba ang sweldo niya sa isang buwan? Paano niya kayang bilhin iyon? Ang ganitong high-end na gown. Mukhang hindi totoo. Malamang peke na binili online. Shunian, saan mo nakuha ang mga pekeng ito? Nakakababa ng antas. At naglakas loob ka pang magsuot ng pekeng kwintas na katulad ng sa akin. Umalis ka na agad. sino ka ba? Kumuha ng peke at naglakas loob kang gayahin si VP Su. Paano mo natiyak? Napeke ang kwintas ko. Nakakatawa. May pera ka ba para bilhin ng ganyang kamahal na kwintas? Ang kwintas ni VP Su ay nagkakahalaga ng 500,000. Magtatrabaho ka habang buhay, hindi ka makakakuha ng 500,000. Noong ibinigay sa akin ni nanay ang kwintas na ito, sinabi niya na ito ay limited edition sa buong mundo at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 milyon. Shunian, pinapayuhan kita na umalis ka na sa party. Kung hindi, ang mga tao sa headquarters makikita ang mga pekeng suot mo ay mapapahiya ang buong kumpanya natin. Tama si VP Sushunyan, umalis ka na. Kung makita ng headquarters na may ganitong tao sa departamento, lahat tayo ay maaapektuhan. Bakit ako aalis? Mapapatunayan kung totoo ang kwintas. Kaya mo ba, VP Su? Ano pang kailangan patunayan? Ang kwintas na ito ay may pinakamataas na kinang. Sa ilalim ng ilaw, makikita ang kakaibang liwanag. Subukan natin. Tingnan kung kaninong kwintas ang totoo. Subukan lang. Matatakot ba si VP Su sa'yo? Kahit na peki ang akin, totoo ba ang kay Shunian? Subukan natin. Ano ito? Ang kwintas ni VP Su, bakit walang reaksyon? Hindi ba sinabi na ito ay 500,000 piso na kwintas? Baka naman may problema ang kwintas na ito ni VP Su. Tiyak na may problema ang ilaw mo. Sige, ibigay mo na sa akin ang kwintas. Subukan ang akin. Ito. Imposible ito. Ang kwintas niya. Paano naging totoo? Ngayon, napakalinaw na kung sino ang totoo at peke. Sino ang nagsabing peke ang suot ko? Tiyak na gumamit ka ng pandaraya. Paano niya kayang bilhin ng ganyang kamahal na kwintas? Karapat-dapat ba ako? Hindi ikaw ang magsasabi. VP Su, dapat kang maging mahinahon. Huwag kang maging mayabang. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Salamat. Ang pakiramdam ko sa taong ito, bakit parang si Yang Yunqian? Imposible. Nakahiga pa siya sa kama. Bakit hindi ko alam? Ang Jiang Corporation ay may mga empleyadong naghuhusga sa itsura at nang-aapi gamit ang kapangyarihan. At sino ka ba? Namamahala ako sa mga empleyado ko. Kailangan mo bang makialam? Pamamahala? Ito ba ang Jiang Corporation? Ito ba ang pamamahala ninyo ngayon? Alam mo ba kung sino ang tinutukoy mo? Ang taong ito ay ang Vice President ng Jiang Corporation, Su Yao. Kung magsalita ka pa ng mayabang, maniniwala ka bang kaya kanyang sa lungsod na ito? Hindi ka na manatili? Ang bagay sa pagitan natin, wala siyang kinalaman. Hindi ninyo kailangan. Ibuhos ang galit sa iba. Mayroon siyang tapang ng isang bagong silang naguya na hindi takot sa tigre. Shunian, lakas loob mo pang hamunin? Ang autoridad ko?
Huwag mong isipin na dahil may relasyon ka kay Assistant Joe, hindi kita gagalawin. Umalis ka na agad. Kung hindi, wala akong pakialam na tanggalin ka agad. Si Vice President Su sa kumpanya ay may huling salita. Malaki ang problema ni Shunyan ngayon. Vice President Su, ang laki ng kapangyarihan mo. Hindi ako naniniwala na ang Jiang Corporation ay magtatanggal ng empleyado ng basta-basta. Hindi ka naniniwala? Alam mo ba, kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Vice President Su, wala si President Jiang ngayon. Si Vice President Su, ang namamahala. Di. Ang pag-alis ko o pananatili ay hindi na pagpapasyahan ni Vice President Su. May panahon ka mas mabuting isipin mo kung paano pagbutihin ang trabaho mo, sa halip na abusuhin ang kapangyarihan at apihin ang mga empleyado. Shunyan, pinaglakas loob mo akong murahin? Bakit nakatayo ka pa riyan? Turuan mo siya ng leksyon. Gusto kong malaman niya ang kahihinatnan ng paghamon sa akin. Narinig mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Vice President Su. Ako. Tigilan mo na. Assistant Zoe. Sila ang 2 taong ito na nagkakagulo dito. Pakiusap, paalisin mo na sila. Ako ang dumating ng huli. Nakaistorbo ako sa inyo. Ayos lang ako. Si Miss Xu Nian lang ay muntik ng palayasin ng mga mapanghusgang taong ito mula sa party. Sino yung taong ito? Bakit si Assistant Joe ay kanyan magalang sa kanya? Maraming salamat sa ginoong ito. Kakaiba, paano niya nalaman na Shunyan ang pangalan ko? Sino ang tinatawag mong aso? Sino ka? Ang tapang mo. Ito si President Jiang. President Jiang, ang pinakamahalagang tao. Kami ang naging bastos. Hindi namin alam na ang ginoong ito ay may mataas na katayuan. Sabihin mo nga ulit na gusto mong lumuhod si Shunyan sa iyo at humingi ng tawad Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Biro ko lang kay Shunyan. dahil si Vice President Su ay mahilig sa biro, ikaw din, lumuhod kay Shunyan at humingi ng tawad para mapatawa mo rin kami. Ano? Ako ang Vice President ng Jiang Group. Papaluhodin mo ako kay Shunyan na assistant at humingi ng tawad? Ano? Ako ang Vice Presidente ng Jiang Corporation. Pinapagawa mo akong humingi ng tawad kay Shunyan na assistant, lumuhod at humingi ng tawad. Assistant Zhu, ito ay isang kahihiyan sa akin sa harap ng lahat. Alam mo rin pala, ang pagpapaluhod at pagpapahingi ng tawad sa iba sa publiko ay isang kahihiyan. Kahit na ikaw ang Vice-Presidente ng Jiang Corporation, hindi mo dapat gamitin ang iyong posisyon para apihin ang mga empleyado. Insultuhin at hamakin si Shunyan. Ito ay paraan ko ng pamamahala sa mga empleyado. Masyado kang malawak ang pakikialam. Vice President Su, matapos ang nangyari kay President Jiang, ipinagkatiwala sa iyo ang kumpanya. Hindi para abusuhin mo ang iyong kapangyarihan at apihin ang mga empleyado. Kung magpapatuloy ka sa iyong pagkakamali, hindi ako magdadalawang isip na iulat ang nangyari ngayon. Sa Chairman Lin. Itong si Josie, dahil sa kanyang magandang relasyon kay Jiang Yunqian, naglakas loob siyang magbanta sa akin. Ito, maliit na bagay na ito, ay hindi na kailangan pang dumating si Chairman Lin. Hihingi na lang ako ng tawad kay Shunyan. Sige, pasensya na. Itong maliit na bagay. Kaya hindi na kailangan pang lumabas si Director Lin. Ako na lang ang hihingi ng tawad kay Shunyan. Oh, pasensya na. Sana, VP Su, ay taos-pusong humihingi ng tawad. At dapat mo ring tandaan ang pagkakamali ngayon. Isa-isip mo, Tumigil ka. Sabi mo kanina, sasaktan mo si Shunyan. Ako, wala naman akong balak manakit. Assistant Zo, Alam ko na mali ako. Hihingi ako ng tawad kay Shunyan. Saklolo. Ginoo, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Sa hinaharap. Siguradong gagantihan kita. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. ang pangalan ko, malalaman mo agad. Tungkol naman sa gantimpala, kailangan ko munang pag-isipan ito ng mabuti. Ikaw pala. Ang mga mata na ito, bakit ang hawig? Masyadong maingay dito. Sumunod ka sa akin.
Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka na ba? Mahalaga ba ito? Ngayong gabi, maraming beses mo akong tinulungan. Gusto kong malaman, sino ka? Sino ang dapat kong pasalamatan? Magiging mabuting asawa ka. Hindi mo naman kilala ang asawa ko. Paano mo malalaman na ako ay mabuting asawa? Sino? Song Yan tigil. Daan lang ako. Daan lang. Sinusundan mo ba ako? Sinusundan ka. Shunyan, huwag kang mag-assume. Gusto ko lang kumuha ng ebidensya para makita ng lahat. Kung gaano ka ka-promiscuate, Ano ang nakuha mo? wala pa. Babalain kita. Kahit ano man ang nakuha mo, burahin mo agad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi ka pa ba aalis? Pasensya na sa nagawa ko. Yung kilos mo kanina. Iba talaga. Ako lang ay... Ayaw ko na lamang na inaapi ako ni Numan. Oo nga. Hindi pa po ninyo nasasagot ang tanong ko. Xiaonian, bakit ka nandito? Ay, nagkita na kayo. Sa totoo lang, balak ko sanang isama si Xiaonian para puntahan ka. Ma, sino ang gusto mong puntahan? Di nagkita na kayo? Jiang Yunxian, Shunyan. kailan ka nagising? Xiaonian, hindi mo pa alam? Itong batang ito. Mag-usap muna kayo. Pumasok muna ako. Ngayon lang din ako nagising. Paumanhin. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Okay lang. Buti na at nagising ka. Sa tingin ko lang, medyo biglaan. Ang mga ginawa mo sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, sinabi na sa akin ni Jose. Alam ko rin, iniimbestigahan mo ang aksidente ko. Ngayong gising na ako, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Lagi kitang tutulungan. Sabay tayong alamin ang katotohanan. Anong problema mo? Wala lang. Siguro hindi pa ako ganap na nakaka-recover. Umuwi na tayo agad. Talagang hindi mo na kailangan ng doktor? Hindi na. Magpapahinga lang ako. Okay na. Yung minamasahe mo ako dati. Ang sarap ng pakiramdam. Kung gusto mo, May naramdaman ka ba o memorya noong dati? medyo mayroon pa rin. Sige, masahehan kita ulit. Tungkol sa aksidente. May naaalala ka pa ba? Noon nasa biyahe ako para sa trabaho. Inatake ako ng mga taong galing sa karibal na kumpanya. Pero yung biyaheng iyon, ang mga nakatataas lang sa Jiang Corp ang nakakaalam. Kaya ako, Sa tingin mo, sa loob ng Jiang Corp, may problema? pinaghihinalaan kong may tao na nakikipagsabuatan sa kalaban. Kailangan ko ang tulong mo para mahanap ang trader na ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kita na mahanap ang salarin. Shunyan. Ito ang proposal para sa promotional plan ng bagong produkto. Ang kalaban ay maglulunsad ng katulad na produkto. Inatasan ni Vice President Su na sa loob ng 3 araw. Bago pa man ilunsad ng kalaban ang kanilang bagong produkto, maisakatuparan ang promotional campaign. Huwag mong isiping kahapon ay mayabang ka. Wala akong paraan para harapin ka. Kung hindi matatapos ang promosyong ito, diretso kang paalisin. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, matatapos ko ito. Siguradong araw-araw makikita mo ako. Huwag puro salita. Gawin mo muna ang trabaho bago ka magsalita. Paano ang proyektong ito? VP, kinuha na ni Shunyan yung bagong promosyon ng produkto. Kung si Shunyan ay susunod sa ating promotion project, ang kanyang promotion plan ay magiging eksaktong kapareho ng kalabang kumpanya
Pagdating ng panahon, ang product launch ng Jiang's magiging isang plagiarism issue. Si Shunian mismo. Bilang taong responsable sa bagong product promotion, wala na siyang lugar sa kumpanya. Kahit sa buong industriya, wala ring lugar para sa kanya. Gawin mo ng malinis. Huwag hayaang may makapansin. Huwag kang mag-alala, Su VP. Kung gaano siya kaarugante kagabi. Ngayon, ipapakita natin sa kanya kung sino ang may kontrol sa Jiang's. Pagkatapos ng 3 araw, gusto ko si Shunyan kusang umalis sa Jiang's. Sige, naiintindihan ko. Miss Xu, Pumunta siya sa kumpanya ngayon. nandito. Miss Xu, iniimbitahan po kayo ni Mr. Jiang. Oo nga. May mga bagay siyang gusto pag-usapan sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Dumating ka na. Hindi ka pa ganap na gumaling. Bakit hindi ka nagpahinga sa bahay? Nakahiga lang din naman sa bahay. Mas mabuti pang pumunta na lang sa opisina. Tingnan mo kung ano ang natuklasan. May problema ang proyektong ito. Masyadong mababa ang gastos. At napansin ko, ang bagong produkto ng kalabang kumpanya ay sobrang katulad ng ating bagong produkto. Ibinigay sa akin ito ni Suyao. Gusto niya akong maloko. Ang produkto nila, kapag nauna silang ilabas kaysa sa atin, ang Jiang Group ay mapaparatangan ng pangungopya. Bilang tagapamahala ng proyekto, mahirap na rin akong manatili sa Jiang Group. Itong kumpanya at ang utak sa likod ng aksidente ay iisang kumpanya. Itong kumpanya at ang utak sa likod ng aksidente sa sasakyan ay iisang kumpanya. Kaya, pinaghihinalaan mo. Ang mga taong gumawa ng aksidente ay iisang grupo. Hindi lang iisang grupo, kundi iisang taksil sa loob. Jose, ang mga pahiwatig na na-research mo dati sabihin mo kay Shunyan. Matapos ang aksidente ni Jiang, nalaman ko, si Songyan ay lihim na. Nakipag-ugnayan sa kakumpetensyang kumpanya. Ang taksil ba ay? Hindi pa sigurado. Pero kakaiba rin ito. Dahil gagawan kanila ng bitag, kaya gagamitin natin ang kanilang plano. Itutuloy natin ang proyektong ito para isipin nila na nahulog ka na sa bitag. Ikaw? Tutulungan kita ng lihim. Ngayon, ang publiko hindi alam na gising na ako. Sa pagkakataong ito, maaari tayong sumalakay ng hindi nila inaasahan. Kailangan mong magtago ng mabuti. Huwag kang mahuli. Ang proposal na ito, itutuloy ko ito, gaya ng dati, para maakit ang kalaban. Sa bitag na ginawa nila. Salamat sa iyong pagsisikap. Dahil nagtitiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Shunyan, gawin mo na yan. Kahit anong mangyari, nandito lang ako sa likod mo. Boss Jiang, si Miss Xu ay mag-isa? Kaya ba niyang harapin? Naniniwala ako sa kanya. Shunyan, bakit hindi ka nagtatrabaho ng maayos? Saan ka pumunta? Sa tingin ko, gusto mong pagkalipas ng 3 araw, umalis ka na. Bilang ano mo ako tinatanong? Katrabaho? O boss? Ako? Kung bilang katrabaho, wala yata akong obligasyon na mag-ulat ng itinerary ko sa iyo kung bilang superior. Naalala ko na parang hindi ka naman yata boss ko. Huwag ka dito makipagtalo sa akin. Kung masira ang project sa oras na iyon, ikaw ay sibakin ka. Huwag ka nang mag-alala. Hintayin mo! Ang kumpanyang ito na binili ni Jiang Yunqian ay talagang puno ng kakaibang mga tao. Mukhang tama ang desisyon ko na itago ang aking pagkatao ngayon. Tingnan ninyo kung paano ko palalayasin ang lahat ng mga peste na ito. Shunyan, pakita naman ang dami nagawa niyo. Songyan, ilang taon ka na sa kumpanya? 3 taon. Bakit? 3 taon na.
Hindi mo pa natutunan kung paano gamitin ang coffee machine sa pantry? Kailangan mo ba akong tulungan mag-enroll sa isang administrative training course? Shunyan, ano ang ibig mong sabihin? Ang pagpapakuha ko sa iyo ng kape para sa isang senior ay pagbibigay sa iyo ng karangalan. Senior? Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa iba ang karangalang iyan. Saka. Ang coffee machine ay nasa pangalawang makina sa kaliwa sa pantry. Sige, alis ka na. Shunyan, ito ang iniutos ni Vice President Su na ibigay sa iyo mga nakaraang case study ng promotion. Sabi niya makakatulong daw ito sa iyo. Dali, pag-aralan mong mabuti. Sige, naintindihan ko. Anong ugali yan? Ito ay espesyal na atensyon ni Vice President Su sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ma-promote ang proyekto, hintayin mong paalisin ka sa Jiang Corporation. Songyan, ang pag-alis ko sa Jiang Corporation, ano ba ang mabuti para sa iyo? Mas excited ka pa kaysa sa akin? Shunyan, ano ang ibig sabihin nito? May nahalata ba siya? Anong mabuti para sa akin? Trabaho mo ito. Kung hindi mo magawa ng maayos, masisira ang imahe ng Jiang Corporation. Ganito? Ang mga dokumentong ito ayusin mo para sa akin. Sa oras na iyon, kung magtagumpay ang proyekto, sasama kita sa kredito. Paano? Huwag kang maging mapang-abuso. Ito ang trabaho mo. Bakit ako ang gagawa? Kung gayon, huwag ka ring manggulo sa trabaho ko. Anong intensyon mo? Hindi ko alam. Pero kung magpapatuloy ka manggulo sa trabaho ko, makakaapekto sa aking bagong product promotion at magkagulo, ang iyong Vice President Su hindi ka rin mapoprotektahan. Nakadepende ka lang ba sa relasyon mo kay Special Assistant Joe? Sinasabi ko sa iyo, minsan? Kahit siya hindi ka kayang protektahan. Si Songyan ay isa lang na alipores. Ang totoong nasa likod niya. Hinihintay pa niya akong mahulog. Ito ba ang ginawa mong plano? Walang kakaiba ang tagline. Hindi rin maayos ang market research. At napakamahal pa ng budget. Ang ganitong plano. Ay ipapakita mo sa akin? Pinag-aralan ko ng mabuti ang features ng bagong produkto at gumawa rin ako ng user research para umayon sa kasalukuyang merkado ng kabataan. Ang produkto natin dapat ay tumuon sa kaginhawahan at abot kayang presyo. Tama na. Mas may karanasan ako kaysa sayo. Akala mo ba ganito bibilhin ng merkado? Balik at gawin muli. Vice President Su, nagpapaalam ako sa iyo. Makalipas ang 10 minuto, magkakaroon ng pulong ng mga ehekutibo. Mayroon ka pang isang araw. Kung hindi maayos ang plano, lalabas ka sa Jiang's. Vice President Su, huwag po kayong magalit. Tingnan ko. Maganda ang ideya, Ang abot kayang presyo at kaginhawahan, makukuha ang loob ng mga kabataan. Ganito, bibigyan kita ng emergency budget. Simulan mo na muna, Assistant Zhu. Ang planong ito, VP Su. Dapat mong maalala, sinabi ni Chairman Lin, di ba? Habang wala si GMG ang pareho tayong may karapatang magpasya, di ba? dahil si Assistant Joe mapilit na tulungan si Shunyan, wala na akong magagawa. Mauna na ako sa pulong. Kumusta? Taga-Jiang Group ako. Gusto kong pumunta sa pabrika ngayon para tingnan ang kapaligiran ng produksyon. Sige, pupunta na ako doon ngayon. Shunyan, yung project files nung nakaraang buwan, ihanda mo. Busy ako ngayon. Kailangan kong lumabas. Humanap ka na lang ng iba. Shunyan, tumigil ka! VP Su, hindi niyo po alam? Itong si Shunyan, wala nang makakapigil sa kanya. Kanina ko inabot sa kanya yung task na binigay mo. Siya naman, hindi man lang tiningnan. Umalis agad. Dahil nasa likod niya si Assistant Joe, sumusuporta sa kanya. Wala man lang ginagawa sa trabaho. Oo nga. Ilang araw pa lang siya dito eh. Ay hindi ka na iginagalang. Sa susunod, di ba siya aangat sa iyo? Bakit ka nagmamadali? Nakatutok siya ngayon sa pag-promote ng bagong produkto. Kapag nasira niya, paano siya mananatili sa Jiang Group? Shunyan, ito ang mga lumang dokumento mula sa nakaraang 3 taon. Ayusin mo agad. Iayos ayon sa proyekto. Bago matapos ang oras ng trabaho, ibigay mo sa akin. At saka, yung ibinigay ko sa iyo kahapon, yung mga dokumento ng proyekto nung nakaraang buwan, gawin mo na rin. Ibigay mo lahat sa akin bago matapos ang oras. Kailangan ko pang pumunta ngayon sa venue ng product launch. Ito,
Bago matapos ang shift ngayong gabi, hindi ko kayang tapusin. Hindi mo kayang tapusin? Pumunta ka ba sa Jiang Corporation para mag-aksaya ng oras? Ibinigay sa'yo ni Amos Su ang bagong proyekto. Para gawin mo ang trabaho? Hindi para gawin mong dahilan. Para magtamad. Kung hindi mo kaya, umalis ka na agad. Huwag mong sakupin ang posisyon na walang ginagawa. Ang pangunahing trabaho ko ngayon ay ang itulak ang bagong produkto. Ganito ka na lang kagabi. Binigyan mo ako ng napakaraming trabaho. Hindi ko talaga kayang tapusin. Tapos may deadline pa. Humihingi ako ng extension sa deadline. O dagdag na tauhan. Hindi mo kayang i-coordinate ang product launch at ang araw-araw na trabaho. Kanino mo sisisihin? Sino ka ba sa tingin mo? Nahihiya ka pa na humingi ng extension at dagdag tauhan? Isang maliit na assistant lang, anong karapatan mong humingi? Ay, pasensya na talaga. Nakapindot ako ng mali, hindi ko nakita. Shunyan, hindi ka naman nagalit, di ba? Siyempre hindi. Hindi na save ang proposal, kailangan mong isulat muli. Mas marami kang trabaho dahil magaling ka. Isa pa? Huwag mong kalimutang ayusin ang mga dokumento para hindi kapag tinanong ni Vice President Su, ako pa ang mapapagalitan dahil sa'yo. Wala kang dapat ipag-alala. Shunian, hindi ko talaga gusto yung pag-uugali mong mayabang. Abangan mo, gagawin kitang umalis sa Jiang's. Shunian, anong nangyari sa computer mo? Ang mga file at datos para sa bagong product launch, wala na ba lahat? Shunian, ang kumpanya ay nagbigay ng ganito kahalagang trabaho sa iyo. Buti ka pa direktang sinira ang proyektong ito. Teka, hindi pa malinaw ang bagay. Bakit kayo naniniwala na ito ay kasalanan ni Shu Nian? Assistant Zhu, kahit na dati mayroon kang suporta ni President Jiang, pero wag mong kalimutan ngayon, ako ang may kapangyarihan ng Jiang Corporation. Huwag mong isipin ikaw ay assistant ni Jiang Yunqian para utusan ako. Ang sinasabi ko, kung sino ang may problema siya iyon. Ngayon sasabihin ko sa iyo si President Jiang ay Assistant Zhu. Dahil sinabi ni Vice President Su na ito ay kasalanan ko. Sige, ilabas ninyo ang ebidensya. Ebidensya? Sa iyo ang computer. Lahat ng data at proyekto ay nasa computer mo. Sino pa ang hahanapin ko kung hindi ikaw? May ebidensya ako. Ikaw na naman? Ito ay panloob na pulong namin. Mga hindi kasali. Umalis na kayo agad. Jiang. Hindi ako, basta walang kinalaman. Ako ay ipinadala ni Director Lin para magsagawa ng biglaang inspeksyon. Hindi ko inaasahan na pagdating ko pa lang ay makakaranas na agad ng ganitong pangyayari. Bakit hindi ko alam? Sino ang ipinadala ni Director Lin para mag-inspeksyon? Dahil surprise inspection ito? Natural na hindi pwedeng. Sabihan ng maaga si Vice President Su. Kung si Vice President Su ay may tanong, bakit hindi? Dumiretso kay Director Lin? Vice President Su, sabi mo kanina walang ebidensya? May ebidensya ako. Ang computer ni Shu Nian ay pinaglagyan ng virus ni Song Yan na naging dahilan ng pagkawala ng mga file at data. Hindi ako. Peking CCTV ito? Sigurado. Song Yan, tiyak ang ebidensya. Ano pa ang maaari mong ipagtanggol? Hindi. Hindi ako. Tiyak na nagka-virus ang computer ni Shunyan. Siya ang nag-frame sa akin. Paninirang puri? Itong USB drive na ito, paano mo ito ipapaliwanag? Iyo ito, di ba? Nakita ko na sa loob may virus program. Hindi ako yun. Sa pagkakaalam ko, sa kumpanya lagi kang hindi sang-ayon kay Shunyan. Kaya gusto mong ipitin si Shunyan, di ba? O baka naman sa likod mo may naguutos. Ako yun. Pero hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Song Yan, paano ka naging ganito kawalang ingat? Nagkamali ka ng sobra.
At nasisi mo pa si Shunyan. Ginoo, hindi ko pa alam ano ang pangalan ninyo. Ang apelyido ko ay Lin. Apelyidong Lin? Baka naman ka mag-anak ni Chairman Lin? Pangkalahatang tagapamahala Lin. Huwag kayong magalit. Sa tingin ko si Songyan hindi naman sinasadya. Para naman sa kumpanya yon. Sa tingin ko, kung kaya't bawasan na lang ang sweldo niya ngayong buwan para matuto siya. Ngayon, ang mahalaga ay mabawi agad ang datos at impormasyon ng proyekto. Ang datos at impormasyon ng bagong produkto, may backup ako. Vice President Su, sa pagkakataong ito, maliit na parusa muna. Panggasiwaan mo ng maayos ang mga tauhan mo. Vice President Su, sa pagkakataong ito, parusahan muna kita ng bahagya. Pangasiwaan mo ng maayos ang mga tao mo. Oo, huwag kang mag-alala. Sumama ka sa akin sa opisina. Paano ka napunta sa kumpanya? Nakakatakot. Akala ko halos nakilala ka ni Suyaw. Hindi naman. Si Suyaw ay hindi pa ako madalas makita. Nakasuot din ako ng maskara, kaya hindi niya ako makikilala. Huwag mo nang isuot, hindi ba mainit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinag-iinitan ka nila. Hindi naman malaking bagay. Kaya ko itong harapin. Hindi ko lang inaasahan na lagi nila akong pag-iinitan. Lalo na si Songyan. Nag-break lang naman, di ba? Anong sinabi mo? Nag-break? Wala. Wala lang. Mali ang narinig mo. Hindi ko sinabi. Okay lang. Kung ayaw mong sabihin, huwag. Pero may isang bagay? Shunyan. Huwag kang matakot sa kanila. Kapag kailangan mo, andito lang ako para sa'yo. Alam ko na. Bigla kang. Bakit ka lumalapit ng sobrang lapit sa akin? Ano? Nahihiya ka ba? Ewan ko kung sino. Noong nawalan ako ng malay, binuksan mo ang butones ng damit ko. Hinawakan mo ako kung saan-saan. Wala naman. Pinupunasan ko lang ang katawan mo. Kung hindi, mabaho ka na. Oo. Salamat, asawa ko. Nasa opisina pa tayo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Ano bang mali? Ikaw naman ang asawa ko, di ba? Jiang Zong. Mauna na akong magtrabaho. Pasensya na. Huwag kang matakot sa kanila. Pwede ako kahit kailan. Ako ang bahala sa'yo. Saklolo, si Jang Yung Kian, ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Ginong Lin, itong proposal ni Shunyan, wala tayong reference case. Lumampas pa sa budget. Sa tingin ko, hindi ito maaaring ituloy. Tama si VP Su. Shunyan, baguhan pa lang kasi. Kung maunahan tayo ng kalaban na maglunsad ng bago, ang bagong produkto natin ay babagsak sa kanya. Dahil kailangan ng bagong produkto na bagay sa young market. At ang dati nating pinapatok ng kumpanya na nakafocus sa mga nakatatanda at nasa edad, syempre magkaiba. At saka, ang paglampas ng budget ay dahil pumili tayo ng bagong material na mas eco-friendly. Bagong material? Shunyan, ikaw na isang assistant. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na gumamit ng bagong material? Ako, yung sobra. Inaprubahan ko. Ang approach ni Shunyan sa promosyon, angkop na angkop sa uso ngayon sa merkado. At marami itong inobasyon. Mas nakakaakit sa mga young consumers. Kumpara sa proposal mong kopya lang ng last year, mas maganda ito. Ginoong Lin, kakabago mo lang sa branch na ito. Baka hindi ka pa pamilyar sa ganitong operasyon. Tungkol sa Jiang Group. Nag-research na ako ng maaga, kaya VP Su, huwag mong questionin ang aking profesional na kakayahan. Sundin na lang natin ang proposal ni Shunyan. Siya ang buong responsable sa proyekto ng bagong produkto. Ako ang sasalo sa anumang mangyari. Siya ang may buong kontrol sa bagong proyekto. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Magaling, Shunyan. Pati si tagapamahala Lin ay naengganyo mo. Pero sasabihin ko sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang mangarap ng iba. Nakalimutan mo na ba, Ma'am Su? Assistant lang ako.
Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi mo maabot. Magtrabaho ka ng maayos. Walang masama sa'yo. Shunian, sandali. May sasabihin ako sa'yo. Song Yan, wala tayong dapat pag-usapan. May asawa na ako. Shunian, huwag kang magpakatanga. Pakakasalan mo ba talaga yung lalaking nasa koma? Binabalaan kita. Huwag mong sabihin ang asawa ko. At saka, hiwalay na tayo. Tigilan mo na ang pangungulit. Song Yan. Naalala ko na sa mga nakaraang araw, marami kang nabawasang sahod, hindi nagsisikap, hindi nagtatrabaho ng maayos para kumita. Dito ka nang gugulo ng babaeng kasamahan. Tagapamahala, Lin. Pribadong usapin ito. Wala kayong karapatang makialam, di ba? Wala akong karapatang makialam. Siya. Kung gayon, bakit hindi? Pumunta tayo sa pulisya at mag-usap. Shunian, isa kang babaeng malandi. Noong magkasintahan pa tayo, mapili ka sa pera. Laging sumisip-sip sa mga mayayaman. Ang ganyang tao, paano magiging karapat-dapat na maging tagapamahala ng proyekto? Song Yan, anong chismis ang pinalalaganap mo diyan? Ngayong nakikita mo ako, sinong amo ang inaakit ko? Ginawa mo na? Kinakatakutan mo pang masabihan? Kung wala kang inaakit na amo, bakit laging tinutulungan ka ni Assistant Joe? Ang bagong among si Lin, bakit ka laging sinasagip? Siyempre dahil sa bawat pagkakataon, tama ako. Hindi tulad ng iba na nag-break na. Ginugulo pa ang dating kasintahan. Isang mama's boy na mapagpaimbabaw sa pera. Ikaw, Song Yan. Ang sinabi ko sa'yo kahapon, nakalimutan mo lahat, di ba? Ngayon, gusto mo na namang sakta ng babaeng empleyado at nagkakalat ka pa ng chismis sa loob ng kumpanya. Sa tingin mo, hindi sapat ang multa? Gusto mo bang masibak? Ginong Lin. Ako, wala naman. Nagloloko lang ako kay Shunian. Ang paninirang puri at chismis ay biro ba? Kung mahilig ka talaga sa biro, di dito ka tumawa buong umaga. Ha? Tingnan ko kung gaano ka mahilig tumawa. BD, Sue. Ito ay para sa promotional event, ang venue request form. Pakiusap. Pirmahan at aprubahan. Pakisuyo po. Pirmahan at aprubahan po. Isantabi muna natin ang usapang promosyon. Alam mo ba, si tagapamahalawang ng manufacturer, sobra na ang presyo niya. Unahin nating ibaba ang presyo niya. Kung hindi, anong pag-uusapan natin tungkol sa promosyon? Kay tagapamahalawang naman, dahil nag-upgrade ang raw materials, sinabi ni Amolin tungkol sa kanya. Huwag mo akong idaan kay Amolin. Galing siya sa headquarters. Naiintindihan ba niya ang branch? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Amolin. Tama, nandito si Shunian sa opisina ko. Alam ko na. Shunian, ang galing mong magmanipula. Tinawagan ako ni Amolin para pirmahan ko ang application mo para sa promotion. Pero, tungkol sa presyo ni tagapamahalawang, kailangan mo pa rin kausapin para ibaba. Kailangan pang mas mababa. Itong klase ng raw material, sa pabrika namin, hindi na posibleng mas mababa pa. Tagapamahala Wang, ang pabrika ninyo at ang Jiang Corporation ay nagtutulungan 3 taon na rin. Sa 3 taon na ito, ang lagi tayong nagkakasundo at kapwa nakikinabang. Alam ko, kamakailan, sa inyong pabrika ay may kaunting problema sa pondo. Kung pumayag ka sa mas mababang presyo, maaari tayong pumirma ng isang kontrata ng pangmatagalang kooperasyon at hahanap ako para sa iyo ng bagong kasosyo sa negosyo. Kung sa tingin mo ay hindi katanggap-tanggap ang presyo, pasensya na lang. Ang Jiangs ay kailangan ng maghanap ng iba pang mga pabrika ng pagproseso. Dahil si Linzong mismo ang nagsalita, maaari kong ibaba ang presyo. Hanggat ang Jiangs ay pumayag na pumirma ng pangmatagalang kooperasyon sa akin, ang hakbang na ito ay katanggap-tanggap. Tagapamahalawang, bakit mo binigyan ng mababang presyo si Shunian ng kontrata? Hindi ba tayo nagkasundo na tatanggihan? Katulong na tagapamahala Su, ang mga kondisyong inialok ni Shunian ay napakamakatwiran. Wala akong dahilan para tumanggi sa pera. At saka, si Linzong mula sa inyong punong tanggapan ay personal na nakipag-usap sa akin. Kailangan kong bigyan ng respeto ang Jiangs. Oy, Shunian! Akala mo dahil mayroon kang kabataan at kagandahan, nakipag-flirt kay Linzong, ay makakalusot ka na. Hintayin mo ako. Tiyak na ipapalabas kita agad-agad mula sa Jiangs. Agad-agad!
siyasatin mo ang background ni Shunyan. Gusto kong malaman kung sino ang malaking puno sa likod niya. Sino ba talaga? Si Shunyan ay may lola sa nursing home. Iyon lang ang mahina niya? Vice President Su. Si Shunyan at ang kanyang lola ay magkasama sa hirap at ginhawa. Ang lola niya ay may sakit din. Maari nating samantalahin at gamitin ang kanyang lola para takutin siya. Kapag nangyari iyon, ikakalat natin ang chismis na pinabayaan niya ang kanyang lola. Tiyak na masisira ang reputasyon niya. Si, ikaw ang bahala sa bagay na ito. Kung magtagumpay ka, iaangat kita agad bilang direktor. Tandaan mo? Gusto kong si Shunyan ay tuluyang umalis sa Jiang's. Shunyan? Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Tingnan mo muna ito. Pag-isipan mo. Kung gusto mo, Lola, si Shunyan ba ang apo mo? Alam mo bang nagtatrabaho siya sa malaking kumpanya? Kilala mo ba si Xiao Nian? Hindi na siya dumalaw sa akin ng matagal. Anong pakialam mo sa lola ko? Shunyan, kung ayaw mong may mangyari sa lola mo, bigyan mo ako ng 2 milyon. Kung hindi, Nananakot ka sa akin. pananakot. Bahala ka na. Kumbaga, kung ang lola mo ay mabuhay ng payapa sa nursing home. Depende kung pagkatapos ng 3 araw. Natanggap ko na ba ang pera? Kung hindi, sa buong buhay mo, hindi mo na siya makikita kailanman. Hindi ka ba natatakot na magsumbong ako sa pulis? Magsumbong sa pulis. Ngayon, wala ka ng paraan para mahanap siya. Kumusta? Ako si Xunyan. Ang lola ko. Ano? Dinala ng isang taong nagsasabing asawa ko. Anong nangyari? Ako pa ang magtatanong sa iyo kung ano ang nangyari. Buong gabi kang maraming iniisip. Jiang Yunxian, may isang bagay akong hihilingin sa iyo. Ano? Pwede bang manghiram ako ng 2 milyon? Si. Pero kailangan mong sabihin sa akin. Para saan? Pahiram muna sa akin. Kapag naayos ko na lahat, sasabihin ko sa iyo. Sige, naniniwala ako sa iyo. Pero gusto kong magtiwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. May mga bagay. Ayokong madamay ka. Bobo? Ano bang sinasabi mo? Mag-asawa tayo? Sana magtiwala ka sa akin. Huwag mong solohin ang lahat. Ang galing. Gagawin ko. Yung pera? Songyan. Isang pekeng video. Gusto mo lang akong lokohin ng 2 milyon? Ano bang sinasabi mo? Ayaw mo na ba? Ang buhay ng lola mo, di ba? Ano ba ang pinagsasabi mo? Ayaw mo ba? Sa buhay ng lola mo, di ba? Sino ba talaga ang ayaw mabuhay? May recording ako. Gusto mo bang pakinggan? Pananakot. Bahala ka kung ano iniisip mo. Eddie, kung mananatili ba ang lola mo sa home for the aged at magkakaroon ng magandang buhay, ay depende kung makakatanggap ako ng pera pagkalipas ng 3 araw. Kung hindi, sa buong buhay mo, hinding-hindi mo na siya makikita. Kailan mo na record yan? Pananakot at kidnapping pa. Kung ibibigay ko ito sa pulis, sa oras na yon, sino kaya ang mawawalan ng buhay? Sinasabi ko sa'yo, nasa kamay ko ang lola mo. Ganoon ba? Sa tingin ko, hindi. Mr. Lin, ito ay personal na bagay namin ni Shunyan. Wala kang pakialam. Sinasangkot ka sa kidnapping. Tinatawag mo yang personal na bagay? Kidnapping? Wala akong ginawa. Songyan, nasaan ang lola ko? Huwag mag-alala. Ligtas si Lola ngayon. Ikaw, paano mo nalaman?
Song yan pananakot at panginikil, pagtatangkang pagdukot. Sapat na yan para pahirapan ka. Ako. Gusto ko lang siyang takutin. Hindi ko naman talaga siya dinukot. Ginagamit mo ang nag-iisa kong kamag-anak para mangikil sa akin. Shunian, kahit papaano, nagkaroon tayo ng relasyon. Tumahimik ka. Songyan, kung muli mong gagamitin ang kaligtasan ng aking pamilya para takutin ako, hindi ko talaga hahayaan kang madaling makatakas. Pagkagising ko, pina-escort ko na si Lola sa pinakamagandang nursing home ng pamilya Jiang. Okay ba si Lola? Mabuti naman siya. Ang pamilya Jiang may profesional na medical team na nag-aalaga sa kanya. Kapag natapos ka na sa iyong mga gawain, sasamahan kita para bisitahin siya. Salamat. Shunian, huwag kang magpasalamat sa akin. Mag-asawa tayo. Dapat tayong umasa sa isa't isa. Ako lang ay. Hindi ako sanay umasa sa iba. Ako lang. Hindi sanay umasa sa iba. Alam ko. Sanay ka, mag-isa mong pasanin lahat. Pero gusto kong malaman mo. Mula ngayon, nandito pa ako para sa iyo. Ako? Mauna na akong magtrabaho. Shunian, kailan ka ba talaga magbubukas ng iyong puso sa akin? Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita kumpletong data ng user at pagtatasa ng panganib. Shunian, ito si Sue, ang pangalawang pangulo proyekto na personal niyang binid kung ikaw ay mabigo. Talagang umalis ka sa Jiang's. Hindi pa tapos ang produkto para sa Spring Festival online promotion. Saan ako hahanap ng user data? Kung hindi matatapos umalis ka sa Jiang's, hindi mo kaya? Maraming tao ang kayang gawin iyan. Huwag kang mag-alala, Vice President Sue. Ako, Shunyan, ay hindi isang taong napakadaling sumuko. Ito ang user data ng bagong taon ng mga Chino. At datos. Oo, ang namamahala sa bahaging ito noong nakaraang taon ay si Li Zong ng headquarters. Kinontak ko siya. Binigyan pa niya ako ng data at impormasyon noong nakaraang taon para sa iyong reference. Ang mga ito ay dapat sapat na para maging reference ng user data ngayong taon. Sinabi pa ni Li Zong na kung si Su Yao ay patuloy namang istorbo at pagdudahan ang pinagmula ng mga data na ito, sabihin mo na lang sa kanya ng diretsyo. Ang mga ito ay personal na ibinigay ni Li Zong. Siya ang magpapatunay para sa iyo. Salamat, Jiang Yunxian. Kapag nakuha ko na ang proyektong ito, kailangan nating mabuti magpasalamat kay Li Zong. Si Li Zong lang? Salamat din sa iyo. Paano mo ako pasasalamatan? Ako. Titingnan ko muna ang file. Shunian, sa susunod, hindi na kita pakakawalan. Pinagsama ko ang datos ng user at impormasyon na ibinigay ni pangkalahatang tagapamahalali noong nakaraang taon at gumawa ako ng 3 plano. Kung walang aberya, ngayong taon, makukuha natin ang bilang ng benta na mas mataas ng 5% kaysa noong nakaraang taon. Kumpleto ang datos, Dia, malinaw ang plano. Si Shunian ay talagang nagiging mas mahusay. Naaalala ko ang proyektong ito. Ginawa ito ng punong tanggapan noong nakaraang taon. Si Shunyan ay isang assistant lang. Paano niya nakuha ang proyekto noong nakaraang taon? Tama, maaring siya ay mandaya o kaya ay peke ang datos. Ang datos noong nakaraang taon ay ibinigay ni pangkalahatang tagapamahalali mula sa punong tanggapan. Kung may pagdududa ka, maaari mong kumpirmahin kay pangkalahatang tagapamahalali. Aw, pinagdududahan mo ba si pangkalahatang tagapamahalali na tumulong kay Shunyan na mandaya? Ikaw. Tama na. Ayon sa plano ni Shunyan, gawin na lang. Halika lahat, tingnan ninyo. Si Shunian ay nakipagtulungan sa kalabang kumpanya at kinopya ang ating proyekto para sa Spring Festival. Sinabi ko na nga ba, siya mismo ang lumapit kay Vice President Su para mag-apply na gawin ang proyekto. May daya. Siya ang trader ng Jiang Corporation. Ang tinatawag mong larawan na ebidensya? Saan galing? Bahala ka kung saan galing. Kumalat na sa buong kumpanya.
Huwag ka nang magpanggap. May hawak kang pekeng larawan? At sa kumpanya, ay basta-basta nagpapakalat ng chismis. Noong dati, ang pananakot mo sa akin, hindi pa ba sapat ang parusa? Hindi lang ako ang nagsasabi niyan. At saka, bakit nung naging project manager ka, ang mga sikreto ng proyekto ng kumpanya ay nag-leak? Ikaw ang may gawa niyan. Kaya kung maging tagapamahala ng proyekto, dahil sa sarili kong kakayahan, tungkol sa subsidiary na nag-leak ang proyekto, iimbestigahan ito ng kumpanya. Ang malinis ay malinis. Kaya sana ang nasa likod ng gulo ay magpaliwanag ng kusa. Anong ibig mong sabihin? Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Payuhan kita, mas mabuting umasta ka ng maayos. Mr. Gia, tungkol sa pagnanakaw ng proyekto, mabilis kumalat online. Kung hindi natin ito mapipigilan, baka makaapekto sa pag-usad ng proyektong ito. Ano ang naisip mo? Pinagawa ko na si Assistant Joe na ayusin ang lahat ng ebidensya ng trabaho at nakipag-ugnayan na rin kay Mr. Lee ng headquarters. Oo, ang mga ebidensyang ito ay makakapagpatunay na orihinal ang Jiangs. At sinabi rin ni Mr. Lee na tungkol sa insidenteng ito, ganap siyang makikipagtulungan. Siya. Gawin na natin iyan. Ang mga chismis sa kumpanya, narinig ko na lahat. Kokontrolin ko ang pagkalat ng chismis sa opisina. Lalo na si Songyan. Okay lang ako. Ngayon, ang mahalaga ay ang malinis na pangalan ng Jiangs at mabawi ang ating mga pagkalugi. Wala kang dapat ipag-alala. Nakahanap na ako ng PR team. Malapit nang maglabas ng pahayag para linawin at ang ebidensya ng proyekto ng Jiangs. Alam na rin ni nanay ang tungkol dito. Pinasabi niya sa akin na sabihin sa'yo, ang Jiangs ang iyong pinakamatibay na sandalan. Salamat. At ikaw ma. Dahil nandito kayo, hindi ako matatakot. Xiaonian. Sinabi ko na. Mag-asawa tayo. May problema. Hindi mo kailangang harapin mag-isa. At saka, yung pagkakalantad ng plagiarism na ito, tiyak na gawa ng inside job iyon. Hindi lang natin dapat patunayan na malinis tayo, kailangan din nating mahuli ang inside job. Sa lahat kamakailan, tungkol sa chismis na nakipagtulungan ako sa kalabang kumpanya at nag-leak ng proyekto para sa Spring Festival. Marahil narinig na ninyo lahat. Ngayon, lilinawin ko ang usaping ito. Ito ang Spring Festival proyekto at produkto na lahat ng plano at mga dokumento ng internship. Bawat isa ay sinuri ng punong tanggapan, inaprubahan at isinagawa. Ganap na sumusunod sa mga regulasyon ng kumpanya at bawat hakbang ay ginawa kasama ng project team na sama-samang nagplano. Ito ay Assistant Joe at si pangkalahatang tagapamahala, Lee, ang makapagpapatunay. Si pangkalahatang tagapamahalali ng punong tanggapan. Paano kanya papatunayan? Songyan, dati, ginamit mo ang lola ko para takutin at intimidahin ako. Nakalimutan mo na lahat? Ngayon nandito ka na naman gumagawa ng chismis at paninirang puri sa akin. Kasinungalingan. Tagapangulo, lahat yun ay gawa ni Xunyan na nag-frame sa akin. Tigilan mo na ang pagdadahilan, Songyan. Nagpeke ka ng video at mga larawan. Nagpakalat ka ng chismis sa kumpanya. Ang pananakot at pangingikil na ito, hindi lang seryosong lumabag sa mga patakaran ng kumpanya, kundi lumabag din sa batas. Jiang Group, hindi namin papayagan ang isang tulad mo na may masamang asal na magtrabaho sa Jiang Group. Songyan, ngayon, ipinapaalam ko sa iyo na suspendido ka at umuwi na maghintay sa kumpanya, na makipag-ugnayan sa pulisya para sa karagdagang aksyon. Tagapangulo, lahat iyon ay gawa ni Xunyan na nag-frame sa akin. Pakiusap, wag mo akong paalisin. Songyan, nung una noong tinakot at pinagbantaan mo ako, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Ang bagay na ito? Hindi kita basta-basta pakakawalan. Itong si Songyan, walang silbi. Nasuspendido agad siya. Tagapamahalawang. Ang produkto para sa Spring Festival ni Xunyan sa kontrata, kailangan mong idagdag ang mga problema sa produkto ay lahat sa panig ng Jiang Group bilang kliyente, ang clause na sila ang may buong pananagutan. Tiyaking nakatago ito. Si Xunyan ay isang baguhan lang. Siguradong hindi niya makikita ang problema. Ma'am Su, hindi sa hindi kita tinutulungan kung magalit sa akin ang Jiang Group. Tagapamahalawang. Ang kinakatakutan mo ay ang Jiang Corporation. Pero si Xunyan, assistant lang siya. Basta pumirma siya, kapag may problema, hindi talaga makakaapekto sa Jiang. Ang magkakaroon ng utang ay si Xunyan lang. Hindi ba? Ayaw mong bigyan kita ng malaking proyekto? Sige, dahil si President Su ay nagsabi na niyan, makikipagtulungan ako sa iyo. Tungkol sa malaking proyekto, bahala na sa iyo, President Su. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng tagumpay,
ang 200 milyong proyekto siguradong gagawin ko para sa iyo. Shunian, sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin kitang lubusang umalis sa Jiang. Shunian, ang Jiang bilang kliyente ay laging may buong responsibilidad, maging ang kalidad ng produkto hindi kayang garantiyahan. Ano pa ang silbi niyang tagapamahala ng proyekto? Sa tingin ko, dapat magpalit na lang. Sa pagkakaalam ko, si tagapamahala Wang dati, ang rate ng kalidad ng produkto na ibinigay ay 90% lang. Samantalang ang kinakailangan ng kontratang ito ay 95% na rate ng kalidad. Kapag hindi naabot, ang problema sa kalidad ay responsibilidad ng Jiang. Ito ay malinaw na hindi makatwiran. Vice President Su, alinman. Si tagapamahala Wang ay baguhin ang bayad pinsala sa parehong normal na pananagutan o kaya ay magpalit na lang ng pabrika. Ang Jiangs, talagang hindi pinapayagan sa aspeto ng produkto na maging pabaya. Shunian, assistant ka lang at naglakas loob kang palitan ang partner ng kumpanya. VP Su, alam ko si Director Wang ay ang partner na dinala mo, pero hindi kailangan ng Jiangs ang ganitong uri ng partner na may masasamang motibo. Kung ang iyong kaibigan gusto pa ring makipagnegosyo sa Jiangs, dapat baguhin ang mga tuntunin. Maari akong maghanap ng bagong pabrika para palitan sila. Shunian, hintayin mo yan. Ngayon, sa kumpanya sinagot ko si Suyaw. Ang galing ko, di ba? Anong tinatawa mo? Masaya ako eh. Sunian, sa wakas, hindi ka nasunod-sunuran. Masyadong sobra ang ginawa ni Suyaw. Dapat kang manlaban ng matindi. Ang produkto para sa Chinese New Year ay pinangangasiwaan na ni nanay. Personal na nangangasiwa, hindi na makikialam si Suyaw. Oo nga. Kakatapos lang tumawag si Director Wang. Bukas, pupunta ako para pirmahan ang kontrata at saka aantabayanan ko ang progreso ng produksyon. Sa tingin ko si Suyaw ay hindi na maglalagay ng anumang daya pero ang ikinagagalak ko na nagsimula ka ng magtiwala sa akin at naging kumpiyansa ka na rin. Dahil sa'yo pa rin. Ikaw kasi, lagi mong sinasabi, suporta at taga-suporta. Kaya syempre hindi na ako takot sa kanya. Dapat ganito na, noon pa. Talaga bang si Shunian at si tagapamahala Wang pumirma sa binagong kontrata at personal na pumunta sa pabrika para bantayan ang produksyon? Oo, kay tagapamahala Wang. Natatakot na masaktan ang Jiang. Hindi nagagawa ng kahit ano. At pinaga niya na ang high-speed production line. Pero, gaya ng sinabi ninyo, kinontak si Lao Zhang sa pabrika para humanap siya ng paraan sa proseso ng produksyon. Gumawa ng daya. Mabuti. Gumawa ng daya sa pangunahing sangkap. Ang quality rate panatilihin sa mga 85%. Basta pabagalin ang progress ng proyekto ni Shunian. Paano siya makakapagpaliwanag? Pero ngayon, ang proyekto ng produkto para sa Chinese New Year. At si pangkalahatang tagapamahala Lin mismo ang nagtatanong. Kung sakaling malaman. Ano ang kinakatakutan mo? Si Lao Zhang ay matagal nang kasama ko. Alam niya kung ano ang gagawin. At saka, kahit na malaman, hayaan na si Lao Zhang ang sumalo ng responsibilidad, hindi ako madadamay. Assistant Zhou, ang produksyon sa pabrika, kumusta na doon? Ayon sa naunang tantiya, sa progreso ng produksyon, umabot na sa 2003. Sa bawat batch ng produkto, nagsagawa kami ng sampling inspection. Ang rate ng kalidad ng unang 2 batch ay umabot sa higit 98%. Ngunit ang rate ng kalidad ng ikatlong batch ay 90% lamang. Bakit biglang bumaba? Alam mo ba kung ano ang dahilan na nagdulot nito? Walang problema ang rate ng kalidad ng produkto. Sinuri namin ang makina, walang problema. Ngunit ang pagkakumpleto talagang hindi kasing husay ng unang 2 batch. Si Lao Zhang sa pabrika ay nagsabi rin na ito ay normal na error. Lao Zhang? Yung dating nasa ilalim ni Suyaw na nagtrabaho, si Lao Zhang ba? Oo, siya nga si Lao Zhang. Siya ang pangunahing technical na tao sa pabrika, responsable sa produksyon ng pangunahing sangkap. Sige, Assistant Joe, sabihin mo kay Lao Zhang na ihinto muna ang produksyon ng pangunahing sangkap at ang report ng inspeksyon ng ikatlong batch ay ayusin at ibigay sa akin. Ngunit kay Lao Zhang, Sabihin mo na ako ang nagsabi. Ako ang mananagot sa anumang problema. Bumalik ka sa pabrika at bantayan mo. Lalabas ako sandali. Tulungan mo ako. Iligtas ang tatay ko. Dati, ako ang may kasalanan. Hindi ako dapat sumama kay Suyaw para mang-api sa iyo. Hayaan mo akong bumalik sa Jiangs. Nagkasakit ng malubha ang tatay ko. Ngayon, naghihintay ng pera para iligtas ang buhay niya. Hindi na siya makapaghintay. Song Yan,
Ang desisyon ng kumpanya na tanggalin ka ay ginawa ng chairman. Wala akong kapangyarihang baguhin iyon. Maawa ka. Bigyan mo ako ng pera. Siya na lang ang pamilya ko. Hindi ko kaya na wala siya. Medyo gipit ako ngayon. Kung ikaw ay lubhang nangangailangan ng pera, mag-oorganisa ako sa kumpanya ng donation drive para sa iyo. Siya. Hindi mo ako tutulungan, di ba? Kung may mangyari sa tatay ko, pagsisisihan mo ito. Suyaw, maawa ka. Iligtas mo ang tatay ko. Songyan, paano ka nakapasok dito? Suyaw, maawa ka. Bigyan mo ako ng pera para iligtas ang buhay. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. See? Mabibigyan kita ng perang ito. Pero kailangan mo akong tulungan. Sirain mo ang produkto ni Shunian sa pabrika. Pinaghihinalaan ni Shunian si Lao Zhang. Mahirap para sa amin kumilos. Kapag nagawa mo iyon, mabibigyan kita ng perang ito. Siya? Dati akong nasa product department. Alam kong may break room ang kumpanya. Doon nakatambak ang mga hilaw na materyales at piyesa na pawang depektoso. Kapag pinalitan natin ang mga materyales at piyesa, tiyak na mapahamak si Shunian. Pero ang lounge, kailangan ng fingerprint o face scan. Hindi tayo makapasok. Hindi pa natatanggal ang dating access ko. Gagana ba ito? Paano kung mahuli tayo? Baka... Wala yon. Basta, mapatay lang si Shunian. Wala akong takot. Pagkatapos, bibigyan kita ng 500,000. Papabalikin kita sa Jiang Corporation. Huwag kang mag-alala, Ma'am Su. Siguradong gagawin ko ng maayos. Oh. Shunian, ang lala ng lagay ko. Hindi ka rin makakaligtas. May problema. Kagabi yung batch ng produkto na ginawa namin, ang antas ng pagpasa ay 75% lang. Malayong mas mababa sa market requirements natin at may ilang piraso pa. Talagang mga basura. Ano? Paano nangyari ito? Kahapon, maayos pa ang produkto. Agad na ipaalam sa pabrika. Itigil ang produksyon. Suriin lahat ng mga defective na produkto. Shunian, ganyan ka ba maging responsable sa paggawa ng produkto? Nagkaroon ng ganito kalaking problema? Kailangan mong managot ng buo? Mr. Lin Kami ay nagpadala ng investigador. Kagabi, nakuna ng CCTV ang anino ng isang lalaki. Pumasok sa break room ng marketing. Pinaghihinalaan. Siya ang nagpalit ng mga raw materials at parts. Nagbalit? Jose, nagbibigay ka ng dahilan para kay Shunian? Sino ang pwedeng basta-basta magpalit ng mga raw materials at parts? Nagpagawa na ako ng pag-restore ng ilang bahagi ng CCTV footage. Kahit malabo ang video, makikita naman ang pangangatawan ng taong ito at ang unipormeng suot niya ay yung ibinigay ng kumpanya dati. Tatawag agad tayo sa pulis. Kailangan din nating kontakin ang product department para i-trace ang mga defective products at ang mga nasa abandoned warehouse para maikumpara. Wipesu, tulungan mo si Shunian sa investigasyon ng insidenteng ito. Opo, Ginoong Lin. Miss Xu, may nakakita ng cellphone sa lounge ng product department. Baka naiwan ito ng suspect. Sige, pagkatapos nito, bibigyan kita ng 500,000 piso at papayagan kang bumalik sa Jiang Corporation. Huwag kang mag-alala, Su. Gagawin ko ng maayos. Ibigay ang cellphone sa pulis. Ito ang pangunahing ebidensya. Siya. Ay, tama nga pala. Yung in-order nating rush na raw materials, kailan darating? Nasa biyahe pa. Inaasahan na darating ngayong hapon. Ato? Si. Shunian? Kamusta na ang kaso? Salamat sa Vice Presidente Su. Ang suspect parang nasa lounge may naiwan na gamit.
Vice Presidente Su, hindi ba kayo curious kung ano yon? Ano yon? Isang cellphone. Sige, pagkatapos ng tagumpay, bibigyan kita ng 500,000 at papayagan kang bumalik sa Jiang's. Vice Presidente Su, hindi ba ninyo naisip na ang boses ng babae ay pamilyar? Shunyan, huwag mo akong subukang i-frame. Vice Presidente Su, bakit nagmamadali? Hindi ko naman sinabing sa inyo yan. Pero, sana nga, hindi kayo yon. Hoy, opisyal. May bago bang pag-unlad ang kaso? Miss Xiu, ang ebidensyang ibinigay ninyo ay halos kumpleto na. And ini-issue na namin ang warrant para kay Song Yan. Batay sa recording, iimbestigahan namin ang identidad ng babaeng suspek. Pero wala pa kaming lead sa ngayon. Salamat sa inyo. Tungkol kay Song Yan. Ang kanyang ama ay nasa ospital pa. Siguro, maaaring pumunta siya sa ospital. Nasa ospital na kami. Naglagay na kami ng mga pulis. Kung may balita, sasabihin namin sa iyo agad. Si Xiaonian, nalaman ko na si Su Yao kamakailan ay lihim na naglilipat ng pera. Ang account na pinaglipatan ay isang anonymous na account. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang pinagmulan ng account na ito. Si nanay ay pinapagawa rin sa legal department na lihim na suriin si Su Yao. Sa mga proyekto na pinamahalaan niya sa nakaraang taon, tingnan kung may iba pang paglabag. Salamat Yun Qian. Ang proyekto ng produkto para sa Spring Festival ay naibalik na ang progreso. Susunod, maaari na nating itulak ang proyekto habang naghahanda na isara ang bitag at hulihin ang mga isda. Siya, Si Song Yan ay wanted na. Kailangan ninyo siyang mahanap. Huwag hayaan na mahuli siya. Kung hindi, tapos na tayo. Susong tayo ay magkasosyo lamang. Kahit mahuli tayo, makakalabas tayo. Maliban kung ikaw. Hindi ba pera lang ang gusto ninyo? Bibigyan kita ng pera. Huwag hayaang mahadji si Song Yan. Si. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan kong patahimikin si Song Yan. Kung hindi, mahuhuli siya. Tiyak na isusumbong niya ako. Miss Xu, nalaman ng legal department. Ang maraming transfer accounts ni Su Yao, ang receiver ay isang Peking kumpanya. Peking kumpanya. Na-check mo na ba ang registration? Nakuha na. Ang legal na kinatawan ng kumpanya ay malayong kamag-anak ni Su Yao. Pero ang kumpanya ay talaga kontrolado ni Su Yao. Ibigay mo ang report na ito kay Yun Qian. Ipagpatuloy ng legal department ang pagtatanong. Tingnan kung ilan pang Peking kumpanya ang nasa pangalan ni Su Yao. At saka, nalaman din namin, si Su Yao ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong kay Direktor Zhao ng kumpanyang Wanhao sa pribadong pagkikita. Wanhao, hindi ba iyon ang karibal na kumpanya na nagdulot ng aksidente kay Yun Qian? Sige, tatawagan ko si Director Zhao para magtanong. Director Zhao, ikaw at si pangkalahatang tagapamahala Su ng kumpanyang Jiang. Noong nakaraang pagpupulong, anong project ang napag-usapan ninyo? Miss Xu, ito ay sa pagitan ko at ni President Su na pribadong bagay. Hindi na kailangang mag-ulat sa iyo. Director Zhao, si Su Yao ay hindi lamang pinaghihinalaang nag-misappropriate ng pondo at nag-leak ng mga sikreto ng kumpanya sa mga kakumpetensyang kumpanya. Gusto mo pa bang makipag-ugnayan sa ganitong tao na nakatali sa iisang lubid? Miss Xu, ang mga sinabi mo ay walang kinalaman sa aming Wanhao? Ang pagsasalita ay nangangailangan ng ebidensya. Si Su Yao ay tao ng Jiang. Kung may problema kayo, solusyonan ninyo ito sa inyong sarili. Si Director Zhao ay talagang isang tusong matanda. Si Su Yao ay hindi lamang nag-misappropriate ng pondo, nag-leak din siya ng mga sikreto ng kumpanya sa mga kakumpetensya. Gusto mo pa bang makipag-ugnayan sa ganitong tao na nakatali sa iisang lubid? Miss Xu, ang mga sinabi mo ay walang kinalaman sa aming Wanhao. Ang pagsasalita ay nangangailangan ng ebidensya. Si Su Yao ay tao ng Jiang. Kung may problema kayo, solusyonan ninyo ito sa inyong sarili. si Director Zhao ng Wanhao Group ay malamang nakasosyo ni Su Yao. Natuklasan ko na, ng Peking kumpanya na iyon, ang daloy ng pondo. Ang pondo sa huli ay napunta sa overseas account ni Su Yao. Bukod dito, noong nag-iimbestiga ako,
Natuklasan ko si Suyaw at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa One How Group upang mahanap ang ebidensya ng pag-leak ng mga sikreto ng kumpanya. Grupo Wanhao, lahat ng bagong produkto na inilunsad kamakailan. At ang mga produkto ng Jiang's na inilunsad sa parehong panahon ay halos magkapareho. Dapat si Suyaw at si Songyan ang nag-leak. Ngayon, parami ang ebidensya, pero wala pa ring direktang ebidensya na nagtuturo kay Suyaw na malinaw na lumalabag sa patakaran ng kumpanya at sa batas. Sa huli, kami ay magbibigay sa kanya ng fatal blow para hindi na siya makabangon muli. Miss Xiu, matagumpay naming nahuli si Songyan, inamin na niya na si Suyaw ang nag-utos sa kanya na sirain ang produksyon. At ayon sa kanyang testimonya, nahuli namin ang mga tao ng One How Group. Ang inamin nila ay si Suyaw at si pangkalahatang tagapamahala Zhao ng One How Group, ang katotohanan na pinahinto nila si Songyan. Buti naman. Sa wakas, nakuha na natin ang ebidensya laban kay Suyaw at sa One How Group. Inilabas na namin ang warrant of arrest para kay Suyaw. Susunod, arestuhin na namin siya. Nanay, Yunqian, mayroon tayong direktang ebidensya para kasuhan si Suyaw. Ang galing! Xiaonian, salamat sa iyo. Siya? Susunod ay ang huling hakbang na Paano nangahas si Songyan na isumbong ako? Suyaw, binayaran mo ang manggagawa sa pabrika na si Lao Zhang. Binago ang katumpakan ng makina. Kahit na sinira ni Songyan ang produksyon, nakipagsabuatan sa One How Group, ibinunyag ang lihim ng Jiang Corporation. Lahat ng mga krimen na ito, akala mo makakatakas ka pa? Ayos, Shunyan, nanalo ka. Pero huwag mong kalimutan. Ikaw ay isang babaeng umaakyat dahil sa lalaki. Suyaw, kahit anong sabihin mo. Pero ang paglabag mo sa batas ay katotohanan. Huwag ka nang lumaban. Suyaw, ang 500,000 na ipinangako mo sa akin, kailan mo ibibigay? Kung hindi mo ibibigay, paano ang tatay ko? Umalis ka, wala akong pera. Kusang loob mo yan. Ikaw mismo ang nagsabing sirain si Shunyan. Shunyan, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang tatay ko. Ako ang may sala sa'yo. Pero, walang kasalanan ang tatay ko. Kung hindi mo ako tutulungan, sasabihin ko na ikaw at si Special Assistant Joe at si President Lee mula sa headquarters may hindi nararapat na relasyon. Ikaw ay isang babaeng umaakyat dahil sa lalaki. Oo nga, Shunyan. Lahat tayo ay sinira mo. Huwag mong isipin na magiging maayos ka rin. sino ang maglalakas loob. Jiang Yunqian, naka-recover ka na. Mahal, okay ka lang? Ano? Tinawag mo siyang mahal? Ano pa? Ako nga yung sinasabi ninyong na comatose na ikinasal kay Shunian. Imposible! Imposible! Ang pinakasalan ni Shunyan ay talagang isang comatose. Paano naging si Jiang Yunqian? Jiang Yunqian, paano siya naka-recover ng ganito kabilis? Dahil kay Su, Vice-Presidente. Kung hindi dahil sa'yo at kay Wan Hao, pinlano ninyo ang aksidente ko. Wala rin akong magandang asawa na ganito. Ayos ah. Ikaw pala. Ang Director Lin na yon, ikaw rin. Ako ang mahina, natalo ako. Pinaglaruan ninyo ako. Suyaw. Songyan, sa kakayahan sa trabaho, hindi ninyo ako maaaring sirain. Gusto ninyo akong siraan sa reputasyon, pero hindi ninyo inaasahan. Ako ay taga Jiang Corporation, ang asawa ng presidente. Mula ngayon, bawal kayong lumapit sa Jiang Corporation. Anong karapatan mo? Hindi ako natalo. President Jiang, formal nang nag-aproba ng kaso ang pulisya. Imbestigahan ang kaso ni Suyaw at Songyan. Nakadetine na sila. Sa hinaharap, malamang ay magsisilbi na sila ng sentensya sa bilangguan. Sa wakas, naalis na natin sila. Yung dalawang peste na iyon. Oo nga. Sa pagkakataong ito, si Xiaonian ang may pinakamalaking ambag. Xiaonian, ikaw talaga. Ikaw ang swerte ng pamilya Jiang. Mula nang dumating ka, gumaling na rin ang katawan ni Yunqian at ang kumpanya ay gumaganda rin. Nanay, hindi naman ako ganoon kagaya ng sinasabi mo. Si Yunqian ang tumulong sa akin ng marami. Kung hindi rin naging ganito kaayos ang lahat. Itong batang ito, kilala ko siya, alam ko. Mas maingat ka pa, Xiaonian. Oo nga, nanay. Pina-freeze din ni Xiaonian sa akin lahat ng access ni Suyaw sa Jiang Corporation. Kahit na makalabas siya ng bilangguan, hindi na siya magiging banta sa Jiang Corporation ng anumang uri.
Ngayon, si Xiao Nian ay kaya na maging leader sa sarili niyang unit. Lahat iyon ay dahil sa iyo, nanay. Sa iyong tiwala at suporta sa akin. At si Yun Xian ay laging tumutulong sa akin. Kapag natapos na ito, Xiao Nian ay opisyal na itatalaga bilang presidente ng subsidiary ng Jiang Corporation. Salamat, nanay. Asawa. Ngayon ay presidente ka na. Alagaan mo naman ako. Nagbibiro ka.